May lumabas na isang sinumpaang salaysay at grabe, ang laman nito ay mga pasabog na akusasyon laban sa ilan sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Pero hindi lang ito basta mga paratang. Ayon sa source na sumuri rito, may isang pattern na nag-uugnay sa lahat. Isang pattern na di umano'y nagsisimula sa pera ng pogo. Ito ang linyang ginamit ng source para simulan ng kanilang pagsusuri. Isang malinaw na pahiwatig, di ba? Na mabigat ang mga aligasyon at makapangyarihan ang mga sangkot. At sa kwentong ito, baka raw ang katahimikan mismo ay isang uri na rin ng ebidensya. At ang sentro ng lahat ng ito, isang affidavit. Isang sinumpaang salaysay na nagmula sa isang Ramil Lagunoy Madriaga. Ang kanyang mga testimonya ang pinagmulan ng buong kontrobersyang ito. Okay, so para maintindihan natin to, sino ba muna itong nasa likod ng affidavit? Let's get to know Ramil Madriaga base sa mga dokumento. So ayon sa source, si Madriaga ay isang self-proclaimed bagman. Pero dito na nagkakakomplika ang lahat, di ba? Kasi kasalukuyan siyang nakakulong at itinuturing na high-profile na kriminal ng PNP. At yan mismo nagsisimula yung debate. Maniniwala ka ba sa sinasabi ng isang tao may ganitong klase ng background? Dito na tayo papasok sa tinatawag ng source na pattern. Dito na raw nagiging interesting ang lahat. Kasi giniigit nila na yung mga sinasabi ni Madriaga, hindi lang yan basta-basta salita. Sa halip, kapag inilatag mo raw yung mga testimonya niya sa tabi ng mga totoong nangyari, may nabubuong koneksyon. Unang-una, yung timing. Tandaan nyo, noong 2018, pumutok yung isa sa pinakamalaking drug smuggling scandal sa bansa. At heto, sa affidavit ni Madriaga, sinasabi niya na sa parehong taon, inutusan daw siya kaugnay mismo ng mga magnetic lifter na yon. So for the people looking into this, grabe. Timeline match agad, di ba? Ngayon, let's talk about the money. Dinetalya sa affidavit yung mga lugar kung saan daw niya kinukuha yung cash. At para sa source, hindi ito random. Sinasabi nila, teka, kilalang mga POJU hub yan eh. Diyan daw talaga umiikot yung malaking pera. At dito na nga, bumabalik yung source sa kanilang main point. Yung pagtutugma ng timeline sa drug scandal ng mga lokasyon sa Pogo Hubs. Para sa kanila, teka muna, this is not just chismis. Hindi ito nagkataon lang. Sabi nila, this is the pattern. Okay, hold on to your seats kasi dito na tayo sa pinaka-eksplosibong parte kumbaga. Dito raw nagbanggaan yung mga official records ng gobyerno at yung mga isiniwalat ni Madriaga. So, ito, fakto ha. Public record. May isang opisyal mula sa OVP na tumestiga sa Kongreso. Ang sabi niya, 125 million pesos. In cash, yan yung winidraw sa loob lang ng isang buwan. At dito na nga raw nagtagpo yung dalawang kwento. Sa isang side, may official testimony sa Congress. P125 million, cash, ibinigay kay Coronel La Chica. Tapos sa kabilang side, heto si Madriaga, sinasabi niya, sa parehong-parehong buwan na yon, si Coronel La Chica din daw mismo ang nag-abot sa kanya ng mga duffel bag ng pera. Para sa source, yung pangalan, yung buwan, yung malaking halaga, parang sobrang coincidence naman kung nagkataon lang. At di lang yan, dinetalye pa sa affidavit yung mga drop-off points. Pero you know what's the most alarming part para sa mga kritiko? Yung pag-iwan daw ng sasakyang may pera sa mismong parking lot ng ombudsman. Yung ahensya na dapat lumalaban sa korupsyon. Grabe! Okay, so sabi ng source, this is bigger than just money. Hindi lang tutungkol sa korupsyon. May mas malalim daw na issue rito. Tungkol daw to sa kung saan nanggagaling yung pera at kung anong epekto nito sa buong bansa natin. So ano nga ba yung POGO? Philippine Offshore Gaming Operators. Pero sa dami ng mga ulat, di ba, parang naging synonym na siya for illegal activities at mga criminal network. At huwag kayong magkakamali hindi to opinion lang ng source ha. Mismong PNP, NBI at Anti-Money Laundering Council, sila na yung nagsabi. Iniuugnay nila ang POGO sa mga napakabibigat na krimen, human trafficking, money laundering at banta mismo sa ating national security. And this brings us to the biggest question of all, according to the source. Kung totoo yung mga aligasyon na yan, kung ang isang kampanya ay pinundohan ng mga ganitong network, kaninong interes ba talaga ang pinagsisilbihan? Dahil nga sa bigat ng mga tanong na yan, let's look at the present. Ano na bang nangyari? At mas importante, ano yung naging sagot
o yung kawalan ng sagot mula sa mga inaakusahan. Okay, so let's follow the timeline. Naaresto si Madriaga. Tapos may lumabas na ulat tungkol sa 2 lihim na pagbisita sa gabi. At boom! Di nagtagal, lumabas na yung kumpletong sinumpaang salaysay niya. The sequence is very important here. And to add to that, sabi pa ng abogado ni Madriaga, hindi lang to salita. May physical evidence daw. May mga cellphone na nasa korte na raw na may laman ng mga litrato at text messages na magpapatunay sa lahat ng sinasabi ng kliyente niya. So dito na tayo iniiwan ng source na may mga tanong na kailangan talagang masagot. Unang-una, kung di totoo ang sinasabi ng accuser mo, bakit mo siya bibisitahin ng lihim at sa gabi pa? Pangalawa, yung pera ng bayan, 125 milyong pesong confidential funds, kinuha in cash in just 1 month. Saan napanta yun? Until now, walang malinaw na sagot. At panghuli, at ito na siguro ang pinakamabigat sa lahat, sa harap ng ganito kadetalyadong affidavit ng mga timeline ng mga pangalan, bakit ang tanging sagot ay katahimikan? Dito tayo bumabalik sa pinakaunang sinabi, di ba? Yung katahimikan. At yan na ang final argument ng source. Para sa kanila, kapag ang mga alegasyon ay bumubuo ng isang ganito kadetalyadong pattern, yung pananahimik, hindi na yan kakulangan ng sagot. It is the answer. Isang napakabigat na ideya na iniiwan sa ating lahat para pag-isipan.